guys, kumusta kayong lahat? Kung ako ang kumustahin nyo, ito malat yung aking boses. Hinihika ako kahapon, tapos kanina madaling araw ang sakit ng aking lalamunan, tapos biglang ganito na yung aking boses ngayon. Gusto ko siya i-record kasi para meron akong ganito, meron akong meron akong record na ganito pala ang boses kapag minamalat. Ganito pala kapag kapag namamaos. First time mangyari sa buhay ko ito. 51 years old na ako. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong boses na namamaos, namamalat. Di ko alam, kanina masakit yung lalamunan ko dito, pero ngayon wala na yung malat ko. Pero ayan, biglang may lalabas na boses, tapos wala na siyang lalabas. Di ko maintindihan bakit ganun. Di ko alam anong nito, pero naman din mula kaninang umaga pagising ko na nakalanghap ako ng hangin sa labas. Kasi lumabas kami ni Damaris kanina umaga before 8 a.m. Naglakad kami ni Damaris doon sa Talipapa sa kabila. Dito sa amin kasi mahinatid akong documents. Nagpasa ko ng documents para sa aming Operation Christmas Child. So naglakad lang kami ni Damaris, pinasakay ko siya sa kanyang walker. Tapos yun, nalangap ko yung hangin ba, yung sariwang hangin kasi maaga pa naman. Walang maraming mga sasakyan din doon sa dinadaanan namin. Kaya yun, hindi na ganun, hindi na masyadong yung aking pag-ubo. Mukhang nawala na yung hika ko ba. Pero ang problema ko na lang, yung aking boses, bakit ganito? Walang lumalabas. Di ko alam kung naririnig nyo. Sana naririnig nyo yung boses ko na ganyan. Pero yun na, gusto ko lang din i-record. Gusto kong hindi dahil proud ako na namaos ako, kundi gusto ko lang na ganito pala talaga kapag mamaos. Kasi di ba minsan, lalo na nung kabataan natin, di ba, pag may naririnig tayo na ganyan na mamaos, pinagtatawanan natin, pero totoo pala talaga, hindi naman sinasadya. Sadyang wala talagang lumalabas na boses at ganyan lang talaga. Kung ano yung naririnig nyo sa akin, yun lang talaga ang kayang ilabas ng boses ko. Di ko alam kung bakit. O kahit tumawa, ayan, wala nang marinig. Ayan, wala nang marinig sa boses ko. So, paano ba yan? Di ko alam anong gagawin ko. Siguro babaya, inom ako ng salabat, o kaya kakain ako ng luya, or kahit na yung home remedy gagawin ko para bumalik yung aking boses. Kasi hindi naman ako masyadong inuubo eh. Wala na masyadong ubo, kahapon lang yun. Kahapon talaga ng hapon, kasi di ba pag hapon mamamalingki tayo, bili ng ulam. Ako kasi pag mamamalingki, na ako maalis ito sa bahay, wala nang sikat ng araw. Kasi mainit dun sa palengke kapag ganitong oras. Ngayong oras is past 4 p.m. So mainit pa, kaya ang ginagawa ko, pag wala nang sikat ng araw, saka ako umaalis ng bahay. So malamig na. O habang nandun ako sa labas, babahing ako. So maya-maya naramdaman ko na yung ng hika. Ubo na talaga ako ng ubo na. Hinihika na talaga ako. Habang nandun ako sa palengke. Ay, hindi naman palengke ang pinunta ko. Diyan lang sa amin sa kanto. Diyan lang sa Talipapa. Muna ako ng ubo, tapos ayun. Pabalik na ako. Biglang numatik yung asawa ko. Sabi ko, ubo ako, hinihika. Kikita niya talaga. Kasi alam niya, pag hinihika yung balikat ko, nagkakanyan-ganyan yan. Kasi ang hirap huminga, di ba? Hirap huminga pag hinihika ka. Ganun yung naramdaman ko kagabi. Kasi hindi lang ako namalingki, nagpa-print pa ako ng mga requirements para sa requirements para sa Operation Christmas Blessing or OCC. Yun. So, hanggang pag-uwi ko ng bahay, ubo ako ng ubo. Pero, bumili naman ako ng gamot.
Umula ko ng gamot, uminom ako kagabi, tas mamayang gabi, inuman ko ulit. Siguro kaya yun din, kaya hindi na din ako masyado inom bukas, inaagapan. Yun. Pero, ewan ko ba, bakit nagkakaganito kung kailan tayo tumatanda? Or ano kayang symptom to, hindi ko alam. Basta gusto ko lang, gusto ko lang i-record to, bakit nawala yung boses ko? Wala nang lumabas. Minamalat na nga, tapos daldal pa ako ng daldal, no? Okay lang, hayaan nyo lang ako magdaldal. Minsan lang naman to. Ngayon lang to nangyari sa buhay ko, kaya i-grab ko na itong opportunity na nagdadaldal habang walang lumalabas na boses. Kasi ganun pala ang feeling, ganun pala kapag minamalat ka. Ganun pala ang ganun ang lumalabas na boses. Feeling ko, tama naman yung feeling ko, okay naman, pero pagpapakinggan mo, ayun talaga, wala talagang lumalabas. So, ganun pala, yun yung feeling ng namamalat. So, ayan, ingat po tayo guys, ingat tayo kasi yung panahon din, di ba? Paghapon, malamig. Tapos umaga, mainit. Katulad nito ngayon, maghapon, ang sikat ng araw. Mainit. Tapos hapon, sa gabi hanggang madaling araw, malamig siguro. Kaya ganun din dahil sa weather natin ba. Pero sanay naman ako ng ganyan. Basta ganun, ngayon lang talaga ako nagkaganito. Ngayon lang nangyari sa buong buhay ko na naubusan ako ng boses. Akala mo nag-concert ako kagabi. Talo ko pa yung mga singer. Talo ko pa sa Fronio Vasquez. Talo ko pa si Regine Velasquez na nag-concert. Hindi naman ako nag-concert. Ayan na nga. So, ayan. Kadadaldal ko, nawawala, babalik. Nawawala, babalik. So, ayan guys, basta mag-ingat tayo sa ating mga sarili. Ingatan natin yung ating mga sarili na huwag tayong magkasakit. Kasi ako, maingat din naman ako, pero hindi mo talaga maiwasan. Kaya, mag-take tayo ng vitamins or ng supplements para hindi tayo magkasakit kasi mahirap talaga pag may sakit. Mahirap pag meron tayong nararamdaman, lalo na tayong mga magulang. Tayo na nag-aasikaso sa bahay. Mahirap gumalaw, mahirap kumilos kapag hindi ka komportable sa iyong sarili at meron kang nararamdaman, di ba? So, nababasa ko nga sa mga OFW nagpo-post na sila kapag sila may nararamdaman, sila lang. Pero pag yung family nila, konting kibot lang, ipapaalam agad sa kanila na ganyan ang nararamdaman. Kaya mag-ingat tayo guys. Mahalin natin yung ating mga sarili, mahalin natin yung ating kalusugan, pakaingatan natin dahil napakahalaga nito. Blessing sa atin ni Lord yung meron tayong magandang kalusugan. We are in good health ba? Blessing sa atin ni Lord yan, kaya pag-ingatan natin yung ating mga sarili. Pero yun nga, sa hindi namang mga sinasadyang pangyayari, sadyang nangyayari yung mga bagay na hindi natin inaasahan, di ba? Mga bagay na hindi natin ina-expect na mangyari, nangyayari. Katulad nito, ngayon lang naman ako nagkaroon ng ganito na ganito. Ngayon lang talaga namalat yung boses ko, di ba? Naka 8 minutes na ako sa aking kadadaldal. Anyways, kasi ayun na nga. So mamaya, mamamalingki na naman tayo, balik sa normal kahit okay lang kasi malat lang naman malat. So, wala nang ubos. So, magagawa pa rin natin yung mga gawain natin sa bahay. Gagawa pa rin kasi yun lang naman. Basta wag lang yung masakit sa katawan, masakit sa kung ano-anong sakit, diba? Ito, boses lang naman yung nawawala, babalik, nawawala, babalik. Medyo okay lang yan. Magagawa pa rin naman natin yung ating mga gawain. So, ayan guys. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Sana naririnig niyo yung sinasabi ko. Kasi nawawala at bumabalik yung aking boses. Parang kanta lang ni Garby, nawawala, bumabalik. Heto na naman. Ay, nako. So, ayan.
Gusto ko lang iwanan sa inyo yung salita ng Diyos. Sabi ng Jeremiah 33:3, ang sabi doon, "Call to me and I will answer you and show you great and unsearchable things you do not know." So, yun, tawag lang tayo sa ating Panginoon. Lagi lang tayong tumawag sa Kanya. Hindi lang tayo tatawag dahil meron tayong kailangan. Tatawagin natin siya dahil nangangailangan tayo, kundi at all times tawagin natin siya. Kausapin natin siya sa lahat ng panahon ng ating buhay. Masaya man tayo, malungkot man tayo, frustrated man tayo, victorious man tayo. Kung ano man yung mga pangyayari sa ating mga buhay, let us always call unto the Lord and He will answer us. Nandyan lang siya palagi para sagutin ang ating mga panalangin. Kaya lagi lang tayong mananalangin. Huwag natin laging kalimutan na manalangin sa Diyos. Magpasalamat sa Kanya kahit sa mga bagay na hindi natin gusto. Pero nangyayari, pasalamatan pa rin natin ang ating Panginoon. Kasi inalaw niya ang mga bagay na yun para mas lalo tayong magtiwala sa Kanya. Para mas lalo tayong magtiwala sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So, ayun. Let us always come to the Lord, call His name. Tawagin natin palagi natin Panginoon. Dahil nandiyan lang siya para sa atin palagi. Nag-inihintay lang niya na tayo palagi na lumapit tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya kasi ito din sabi ng Matthew, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang luba at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. So kapag tayo pala lumalapit sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos, mararamdaman natin yung kapahingaan. Hindi kapahingaan na forever na tayo magpapahinga. Hindi. Kapahingaan na meron tayong kapayapaan sa ating puso, meron tayong kaligayahan sa ating mga puso, meron tayong kasiyahan sa ating mga puso, di ba? Now, in whatever circumstances we faced in our lives, we are still able na magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. O di ba? Ang sarap lang na lagi kang ayun ba yung nararamdaman mo yung nandiyan lang siya sa iyong tabi, na kahit anong ginagawa mo, nararamdaman mo na nandiyan lang ang Diyos palagi sa iyong tabi. Kasi yun ang promise niya sa atin. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan kailanman. So ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, ano mang pagkakataon, kailanman hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Basta lagi lang tayong magtiwala sa Kanya, manampalataya tayo sa kakayanan ng ating Diyos, na lahat ay kaya niyang gawin. Yung mga imposibleng bagay ay kaya niyang gawin para sa atin, para sa ikabubuti natin. Dahil yun yung magandang plano sa atin ng ating Panginoon. So, hanggang dito na lang yung aking kadadaldal, guys. Nawa ay naintindihan yung aking mga sinasabi, na marinig niyo ang aking mga sinasabi. And I hope and pray na nasa mabuti kayong kalagayan, and nawa ay nakapagbigay na naman ako sa inyo ng encouragement sa mga oras na ito. So hanggang dito na lang, guys. Bye-bye and God bless you. Ingat tayo palagi as always na lagi kong sinasabi. Bye-bye.